Isang pulis ang patay at 8 ang nasugatan matapos masabuga ng improvised explosive device sa Mountain Province. Ang mga IED iniwan daw ng mga nakabakbakan nilang miyembro ng New People's Army. 6 naman ang nasugatan sa pagsabog sa Isulan Sultan Kudarat. Yan at iba pang balita mula sa mga probinsya sa report ni Marisol Abduraman. Ginulangtang ng pagsabog ang Isulan Sultan Kudarat kanina. Nagkaroon ng pagsabog sa harap ng isang kainan kung saan naroroon ang ilang sibilyan. Hindi bababa sa 6 ang sugatan sa pagsabog. Agad silang dinala sa ospital. Nilockdown na ng pulisya at militar ang bayan habang nagsasagawa ng investigasyon. Improvised explosive device o IED naman ang sumabog sa Bauco Mountain Province. Sunod-sunod na putok ang umulingaw-ngaw sa boundary ng bayan ng Bauco at Tadjan. Napag-alamang ang sunod-sunod na narinig na putok, pagsabog pala ng IED na itinanim umano ng mga tumakas na miyembro ng New People's Army. Ayon sa PNP Cordillera, may tinutugis ng mga NPA noon ang mga pulis nang mangyari ang insidente. Namatay si Police Corporal Marlon Casil. Sugatan naman ang 8 iba pang pulis. Sinunog rin ng mga NPA ang mga dinaanan nila kaya nagka-grass fire. Sa ngayon, ipinagbabawal muna ang anumang tourism activity sa lugar. Panawagan ng pulisya at Armed Forces of the Philippines sa mga mamamayan makipagtulungan para masugpo ang NPA. Biniberipika rin ng pulisya ang ulat na may 2 estudyanteng sugatan matapos maipit sa bakbakan. Sa Baguio City, nasunog ang isang supermarket kanina. Base sa investigasyon, mag-aalas 9 ng umaga kanina na magsimula ang sunog sa lugar. Agad naman itong inapula ng mga bumbero. Inaalam pa ang sanhi ng sunog. Dahil naman sa tagtuyot na nararanasan, nasa critical level na ang tubig sa Lake Lanao na pangunahing energy source ng geothermal plants sa Mindanao. Ayon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ng Lanao del Sur, mas mababa na sa critical level na 691 meters above sa sea level ang tubig sa Lake Lanao. Ang gilid ng lawa na dating hindi nalalakaran ngayon ay mistulan ng tuyot na dalampasigan. Patuloy na minomonitor ng PDRRMO ang lawa. Nakuna naman ang peligrosong pagtulon sa tulay ng ilang kabataan sa Bacara, Ilocos Norte. Delikado ito dahil bukod sa may kataasan ng tulay, may live wire din na nakalaylay sa gilid nito. Ayon sa mga residente, ipinagbabawal ang pagtulon sa tulay pero may mga pasaway na hindi pa rin mapigilan, lalo't dinarayo ang tulay tuwing summer. Nagtagisa naman ng galing sa gay boxing ang ilang taga-Udyongan Romblon. Imbes na suntok, hampas ang pinakawalan ng mga kalahok. Todo atake sila sa isa't isa. Sa second round, natumba ang pambato ng red team. Idineklarang panalo ang boxer ng blue team na may pahawil pang sa bunot sa kanyang kalaban. Tuwang-tuwa naman sa kanila ang mga manonood. Bahagi ang boxing competition and kick-off activity ng Kadinugan Festival 2019. Marisol Abduraman, GMA News.